Hello everyone! Welcome back to the channel. So for this video, kasama natin si Lani. So, tatanungin kasi natin kung kamusta ang Finland sa family nila ngayong 2026. Kung nagkaroon ba ng effect yung mga changes sa mga benefits, Kasi si Lani, meron siyang one kid. And titingnan natin kung nagkaroon ba ng impact yung changes sa child benefit and overall dun sa benefit ng mga nakukuha nila. Okay, so yung first question natin is, how in your opinion is Finland nowadays for immigrants like us? So, di ba kasi nagkaroon ng mga tightening ng mga immigration rules, tapos nagkaroon ng mga yung requirement for permanent residence permit, requirement before ka pwede mag-apply ng citizenship, tapos requirement ng income. So, ano sa tingin mo yung naging effect or may effect ba yun sa inyo, sa family nyo? Sa akin, wala. Wala. Kasi kung pag-uusapan natin yung permit, wala. Walang effect. Wala. So, hindi sila affected ng mga mga social security reforms kasi mostly ang maapektuhan nun is yung sa mga unemployment allowance. Looks like na mas doon yung effect. Pero may nabasa din kasi ako na magdi-decrease daw kaunti yung child support or yung child maintenance ngayong year. At this point, we have misunderstood the difference between the child benefit and child support or maintenance allowance. So, child benefit coming from KELA will not change, but child support or maintenance coming from non-custodial parents will slightly decrease. So, from KELA website, you can check how much is the child benefit for one child and how much for each additional child. How is Finland ngayon for immigrants? Na taking into consideration yung mga ganun ngayong mga madaming changes sa mga sa benefits, sa mga application ng residence permit, ng mga residence permits na yung mga requirements, ganun. Ano sa tingin mo sa tingin mo maganda yung paghihigpit na ginawa nila? Para sa akin, oo. Mas maganda yun. Para sa akin lang po yun no bashing po tayo. Opinion ko lang po yun kasi, maganda rin siya kasi para sa atin din yung lahat, para sa mga anak natin. Kasi kung lahat tayo is, tawag doon, dedepende na lang lagi sa support ng government, lalamunin tayo ng Mauubos ang pera ng Finland. Kahirapan yan, di ba? Kaya tama lang din yung ngayon, yung paghihigpit na ginagawa. Kasi talagang, yung mga gusto talagang, manatili dito sa bansang ito. Sila yung mag-e-effort sila mag-stay. Mag-e-effort ka talaga, matutong mag-language, at saka, makahanap ng permanent na trabaho. Kasi dito sa Finland, ngayon, mahalaga ang language din. Diba kahit na anong klaseng work meron ka, kailangan marunong ka rin talaga ng lengguwahe nila. Kahit saan ka pa. Mapa-cleaner ka man, mapa-hoytaya ka man sa paibakuti or sa paibakuti, diba? Kailangan marunong ka talaga kahit na sa restaurant ka. So, siguro ang point doon is naghigpit man ng Finland pero para din makontrol yung dating ng immigrants dito and to push din yung mga tao na mas mag-effort siguro sa integration sa society, ganyan, yung katulad ngayong sa maghanap ng work. Although, naintindihan naman natin na yung iba, hirap pa din talaga maghanap ng work kahit gusto nila magkaroon ng work, hirap pa din. Kasi nga may language barrier pa din nga. Correct. So far, hindi, yung family nila hindi naapektuhan ng mga changes. So, wala din changes sa child benefit. Pero, what about yung benefits for a single parent? Meron bang na-receive na benefits? Wala. Lalo na, siguro sa ibang mga single parent na
Pero sa case mo, wala Sa kang case ko, nare-receive. wala akong nare-receive. Bakit? Kasi yung salary mo, nagbe-base sila kasi sa calculation ng salary. Oo. Kasi kapag single parent ka, pwede ka mag-apply ng asumistuki or yung general housing allowance. General housing allowance is not just for single parents. It can also be paid to households consisting of several people. This allowance is generally for households with small income. So, kung mas mababa ang salary mo, so bibigyan ka nila ng housing allowance nyo. Base pa din pala sa salary, Sa salary. yung ano. Oo. Kaya sa akin wala akong Wala kang nare-receive. nare-receive. Wala kaming housing allowance, walang anything. So, ang nare-receive mo lang, yung yung para kay Liam, child benefit lang. yung lapsilisa ni Liam, Yun lang. yun yung nare-receive niya. Nag-isip ka ba na lumipat pa ng ibang country? Oo naman. Oo, nag-iisip ako, syempre. Ano? Kasi, So naisip mo pa din na hindi pa para sa yung Finland or hindi pa para sa inyo yung Finland? hindi naman sa ganun. Para sa akin, ito pa rin ang best country para sa akin. Oo. Sa buong So, mundo. feeling mo ito pa rin yung happiest country? Yes, syempre. Kasi unang-una na yan. Saan ka makakakita ng very fresh air? Tapos yung yung, nature, tubig, yung tubig. yung nature. Pero bakit naisip mo pa na na mag-Australia? Well, naisip ko siya hindi para umalis dito sa Finland at hindi na ako happy. Oo. Hindi 'yun. Meron kasing opportunity na alam mo 'yun, yung kumakatok-katok diyan. So, gusto kong i-grab kasi maganda rin naman yung opportunity na tsaka hindi naman kami lang ang nandun, may mga kapamilya kaming nasa Australia na rin. So, tsaka maganda talaga yung opportunity doon. Syempre, ang sabi ko nga sa anak ko, pwede naman nating i-try na pumunta. Kung hindi natin magustuhan, anytime pwede tayong bumalik dahil ito ang bansa natin. Oo. Pero syempre si Liam, talagang talaga to, mapagmahal talaga sa Finland. Finish na. Finish. Sobrang pagmamahal na siya, niya. Suomalais to. Liam, you wanna move to Australia? Can I go there so they can see me? Yeah, Oh, sure. Halika rito. Ito talaga, alam mo naman. Can you Gustong-gusto can niya. also get your drink if you want. You can sit with us. Kunin mo yung, tapos you na can- nga eh. Tapos na yung milk niya eh. At tapos na milk mo, you can mag-valley pa lang with us. Ang bait naman niya. So, may mas magandang opportunity sa Australia. Pero syempre si Liam, Suomalais tunot na nga kasi si Liam. Oo. Ayaw niya nang iwanan ng Finland. You wanna move to Australia? No, Why not? because I want to stay here. Is Finland better in your opinion? Yes. The best country Yeah. in the world. They say that Finland is the happiest country for how many years already? Do you believe that? Do you believe that Finland is the happiest country? Yes. Are you happy here? Yes. What makes you happy in Finland? Having friends. You can have friends. But I don't want to. You don't want to have friends in other Yeah. countries? So you're very contented here with your mama and your friends? Yes. Yes. Ang tagal mo na nga dito sa Finland, pero kung ikaw yung tatanungin, padating ka pa lang ng Finland or kadarating mo pa lang ng Finland, mag-stay ka ba? Pipiliin mo ba tong country na to? Kung meron akong kapamilya dito, tapos yun, ipapaalam nila sa akin yung mga bagong law, Oo. hindi, Parang I think feeling hindi ako dito papunta. Feeling mo madidisappoint ka? Oo, kasi una, syempre, kung magbabayad din ako ng tuition, kung mag-aaral ako dito at magbabayad ng tuition, bakit dito pa sa Finland? Kasi Una, yung yung language, Oo. 'di ba? Oh, pwede naman ako sa UK, 'di ba? Sa Australia, yung mga English lang, 'di ba? Sa US. Madali nga. Pero no? bakit dito? Yung language, 'di ba? Pero kung halimbawa nandito na yung asawa ko, nandito na yung family ko, tapos family ties ako, why not?
Mag-focus ako talaga doon sa point na mag-aaral ako ng language. Kasi yun yung isa sa mga benefit mo na makapag-aral ka talaga ng Ng language. So, Tsaka may 3 years atang integration oo, from 3 PE. years yun. Oo, 3 years yun. 3 years. So, maganda, di ba? Ituon mo yan doon kung gustong-gusto mo talagang, eto na talaga yung bansa para sa'yo. Kasi para sa akin na naman po to, opinion ko lang po yun. Pero syempre ito, parang opinion lang naman. Opinion. Tsaka based sa mga experience lang Oo, din yung natin. nakikita niya and yung syempre may mga nakakausap siyang ibang tao, yung mga experience din ng mga nakikilala niya, mga kaibigan niya, ganyan. Kung meron na gusto pa din talaga mag-take ng risk, because why not? Why not mag-take ng risk? Kasi meron yung ibang nag-take ng risk na since para sa kanila talaga yung Finland, kahit very risky pumunta dito, hindi alam kung stable ang job, kung paano ang employment situation, kung paano sila makapag-integrate. Pero dahil sa kanila ang Finland, in a way, di ba parang yung mga pagkakataon, mga opportunity na ano sa kanila talaga na pasok sa mga So, nasa sa inyo pa din kung gusto nyong tumuloy ng Finland, pero at least may idea kayo kung ano yung risk na pwede nyong harapin. What about Liam? Are you going to recommend Finland to those who are watching? Pick them up in the airport. At meron na nga pa free meron- pick up. merong taga-sundo po sa mga gustong pumunta dito sa Finland. Tawagan nyo si Liam.